Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Breaking news, ang former champion Jordan Poole kasama si Saddiq Bey at ang number 40 pick ng draft bukas ay trinade ng Washington Wizards patungo sa New Orleans Pelicans kapalit ang veterans na sila CJ McCollum, Kelly Olynyk at isang future second round pick. So very interesting kung ano ba ang pinaplano ng Wizards dito. Trinade nga nila si Kuzma kapalit si Chris Middleton na may expiring contract this season. Kinuha din nila si Marcus Smart na may expiring contract din. At ngayon ay trinade nila ang mas batang Jordan Poole para kay CJ McCollum na di hamak na mas matanda na at tulad ni Middleton at Smart ay nasa expiring contract din ito. Ibig sabihin without contract extension ay next year free agents ng mga ito at malayang lumipat ng team na very likely ay gagawin nila. Kapag nangyari ito ay parang trinade nila si Kuzma at Jordan Poole para sa isang taon na mga veterans na nabanggit natin. Ang tatlong veteran na nabanggit natin mga kaibigan ay sumasahod din nga pala ng combined $86 million. Sasamahan nga nila ang young core nila Alexander Sarr, Coulibaly at Carlington. Hindi ko nga malaman kung nasa win now mode ba sila o nagre-rebuild lang mga kaibigan. Subalit ang posibleng plano nga nila dito ay ang paghahanda sa susunod na off-season kung saan kapag tapos na ang kontrata ng tatlong veterans ay may mahigit 85 million sila sa cap space kung saan pwede nila itong gamitin para sa bigating free agent na available kung sino man ito. Ang tanong ay mayroon bang bigating star na gustong pumunta sa Washington Wizards na walang young core na proven o may mataas sa potential tulad ng Houston Rockets, OKC Thunder o San Antonio Spurs? So malaking sugal nga para sa Wizards mga kaibigan ang pagtanggap ng expiring contract si CJ McCollum, Marcus Smart at Chris Middleton na nagkakahalaga ng total of $86 million. Sa Pelicans naman ay they are younger. May expected starting 5 sila ni DeJounte Murray kapag nakabalik na ito mula sa kanyang Achilles injury. Jordan Poole, Trey Murphy, Zion Williamson at Yves Missi at nasa bench naman nila sila Herb Jones, Saddiq Bey at Jose Alvarado. Decent talent nga ang meron sila mga kaibigan, subalit sa lalim ng West ngayon ay maswerte na sila kung makaabot man ito sa play-in tournament. Considering na out pa nga sa umpisa ng season si DeJounte Murray at hindi natin tiyak kung ilang games lang ba ang lalaruin ni Zion Williamson sa season na ito. Ang main concern sa lineup na ito ng Pelicans ay sino ba ang tatayo bilang veteran leader ng team na ito. Si Murray nga ay madalas magsiga-sigaan, si Zion ay kain ng kain, si Jordan Poole ay parang naglalaro lang sa kanto kung minsan, the rest of the team ay masyado pang bata. Wala din silang veteran coach na kayang ipatino ang mga players na ito. So both teams ay gumawa ng trade kung ang goal nga nila ay magpalakas ay mukhang hindi ito ang sagot. Parang nag-trade ka lang nga ng Diet Coke para sa Diet Pepsi, same but different. Kung sakaling sa buyout market ng bagsak ni CJ McCollum ay posibleng hakot siya ng interes mula sa mga teams na nangangailangan ng combo guard tulad ng Dallas Mavericks na may injured Kyrie Irving to start the season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?